hindi nga lang corruption pati nga yung nangyari kagabi sa Senado, that's a serious breakdown of institutional boundaries. Kasi ang executive branch, pinadala ang NBI, and they forcibly wanted to arrest an elected official, di ba? Yes. So without Sa Senate building. Ay, sa Senate building. Without due process. Yeah. So talagang breakdown na yun ng constitutional boundary. Now, for me, dahil kausap ko yung mga investors dati, ayaw nila ng ganyan kasi signal yan na mataas na yung political heat index mo. Correct. Mainit na yung politics. So, kung ganon, wala na talaga yung focus sa economy. Nasa politics na talaga yun. Correct. Actually, layered yung corruption Layered yan. Explain mo nga sa mga kababayan natin, Ma'am Cora, yung layered na corruption dyan. Kasi nag-umpisa yan sa Congress. Ang Congress may cut na. Ang Tapos yung congressman may contractor. cut. Oh. Yung contractor. Tapos yung mga nag-a-approve ng mga permits, ng mga business permits. Tapos yung barangay. So, kung 300 million yan, malamang natitira na lang talaga dun sa project is 80 to 100 billion. Siyempre, diba? Kaya hindi natatapos yung project. Substandard na, hindi pa tapos. So, kaya puno ng buhangin, wala ng semento. Kaya nga pag binaha, nawawala na yung flood control na, hilaw. Hilaw kasi talaga yung Huwag niyo pong kalimutan na yung pangungurakot dyan sa DPWH ay bago pa po sila nagsumite ng kanilang budget sa House of Reps, ay meron na po nakabaon dyan na 30% para sa lahat ng kikikbakan. Magkikikbak sila sa DPWH officials, abot hanggang secretary, tapos magkano yung para sa congressman, kung saan dyan sa district niya. At ang masaklap talaga, Ma'am Cora, hanggang ngayon, andyan pa rin, Nandyan pa, hindi pa nasususpend si Garjola ng CWS party list na taga Batangas. Ilang beses na sinasabi pangalan ni Garjola ng ICI ba yan? At saka mga contractors hindi pa rin siya nasususpend. Pero si Kiko Barsaga, nasuspend twice na. Yun na kaya mga tao po galit na dahil halata na po na yung pangungurakot ay tinatakpan nyo pa. Yan. Kaya ito talagang the numbers will not lie. Di ba, Ma'am Cora? Actually, hindi nga lang corruption pati nga yung nangyari kagabi sa Senado, that's a serious breakdown of institutional boundaries. Kasi ang executive branch, pinadala ang NBI, and they forcibly wanted to arrest an elected official, di ba? Yes. So without Sa Senate building. Ay, sa Senate building. Without due process. Yeah. So talagang breakdown na yun ng constitutional boundary. Now, for me, dahil kausap ko yung mga investors dati, ayaw nila ng ganyan kasi signal yan na mataas na yung political heat index mo. Correct. Mainit na yung politics. So, kung ganon, wala na talaga yung focus sa economy. Nasa politics na talaga yun. Correct. And then BBM only has 2 years to go. Yeah. Ang solusyon niya sa problema natin, mga kababayan, ay political. Hindi yung kumayod sila ng todo dyan sa executive department para maibsa naman po ang paghihirap natin, kagaya ng kuryente. Di ba? Actually, yung kuryente, gasolina, tsaka bigas yan. ayuda sa fisher folk para naman bumaba ng konti yung presyo ng isda, di ba? Hindi nag-work yung ayuda, Ma'am Cora. Bakit kaya hindi ito umuobra? Kasi hindi naman sustainable yan. Tatagal, sabihin mo, 5,000 to 10,000 per person. Hindi naman tatagal ng 3 buwan yan, di ba? Dapat trabaho binibigay nila kasi ang trabaho is sustainable. At saka hindi lang yun. Kasi kapag tayo, sa hirap ng buhay ngayon, ang mga Pilipinong hilig mangutang. Yung 5,000 yan, mamaya, pagkatanggap nila, dumadaan lang. Dumudulas kasi lang sa palad nila yan. Pinangbabayad lang nila ng utang. Tapos, Miss Cora, sinabi mo rin kasi na parang ang nangyayari, hindi nga parang nangyayari na. Kasi yung mga lahat actually, first time mong nandito, lahat ng sinabi mo, nagkatotoo. Diba?
Kaya nga talagang iba talaga kasi kapag ang katulad mo, yung isang katulad mo, na ang iyong priority is talaga kung ano yung makakabuti para sa ating bansa. Ang nakikita ko po kasi ngayon, Mama Bin, siya Miss Cora, sa liderato ng BBM or Marcos administration, is yung last 2 years na parang wala na sila talagang pakialam. Oo. Diba? Hindi na sila makakabangon. Kaya pag sinasabi ni BBM na, kaya natin to, magiging upper middle class ng Pilipinas. No way! Budol yan. Huwag kayong maniwala. Kasi unang-una, ano ba mga stimulants na economy? Government spending, investments, tapos for us, no, yung manpower exports, hindi trade, hindi yung actual exports, kundi manpower. We are exporting OFWs. This quarter, yung last quarter, bumagal ang remittances. Diba? So, kaya yung household spending bumaba din. Kaya overall, 2.8 lang ang inakyat ng ekonomiya natin. Kaya ang tinatarget nila, 5%. Paano sila makakaabot ng 5%? Yeah, correct. So, baka mag-recession pa tayo this year kasi hindi pa natin nakikita yung full impact ng corruption at saka ng oil crisis. Naku ma'am, ano ibig sabihin kung may recession? Pag recession, negative growth for 2 consecutive quarters. Wow. Yay! Tapos, Mawawalan ng trabaho. tao. Yun ang doon, suma total. Marami mawawalan ng trabaho. So kung 3 it's 2.6 million na walang trabaho. Pero baka maging 3 to 6 million ang mawalan this year, di ba? So, Kawawa yung mga pamilya at kabataan. Kawawa talaga. Marami talagang tataas yung hunger index mo. yun na, di ba may survey na at least kalahati ng Pilipino sinasabi naka-experience na sila ng gutom. Gutom. So tataas So, pa yan. pag tumaas yan lahat, tataas din ang crime rate. Sigurado yan. Oo, kasi alam mo, Grabe, nang hold up yung may isang bata ng hold up ng jeepney, ano? marami sila, no? Pinasok nila yung jeep. Nakita niya. Kaya yung video. sinasabi rin ni Secretary Remulla na maganda ang ating peace and order. Good luck sa kanya, di ba? Kasi kung talagang kumakalamang tiyan, minsan nagiging Yes. desperado ang tao, Oo. they will do everything para mapakain yung pamilya nila. Yeah, di ba Hindi dalawa na. nga lang ang magnanakaw dito sa Ano? Pilipinas? Sino? Buhay. Tsaka adik. Suko na nga si John Beck Suko na si John Beck, hindi na siya tatakbong presidente kasi alam niya na hindi naman siya mananalo dahil hindi na talaga kaya. Si Kahit anong abs ni John Beck, abs ni John Beck hindi na niya talaga kayang manalo, kaya atras na siya. Actually, mother, crush ko yan dati. Naku! Ikaw Sayang naman, dami mo crush Tingnan mo naman, crush mo, na-crush na tuloy. May drip Na-crush tuloy. Crush pa naman kita. Hindi na now. John Beck. Ayan Ay, ang gwapo. Pag naputi ang buhok mo kang kagalang galang. Kaya mo presidente ito. Sige. Lahat ng mga bading siguro boboto dito. Gwapo Diba? Pero siya na mismo ang nagsabi na hindi na po niya iniisip yun. Siguro naisip niya ang hirap. Whoever will sit as the next president, problemang malaki, no? Bakit naman... Tsaka pag sinabi niyang tatakbo siya, babanatan na siya na. Miss Cora, kunwari, kung sino man ang uupo na susunod na presidente or leader natin, anong iyong may advice? Nako, mahirap maging presidente sa susunod na administrasyon. Nabubulol na ako tuloy. Kasi maraming problemang iiwan ng administrasyon na to. Unang-una yung utang napakalaki. Tapos, utang, 19 trillion na. Kailangan magpakulong sila talaga ng mga kawatan. Kasi, Para makabawi tayo ng pera. tsaka para bumalik yung confidence ba? Kasi sorry pag pinakulong nila si Martin Romualdez, gusto ko soli niya yung pera Soli. Kailangan talaga yan. Accountability and transparency, importante yan. Kasi you want to reflect, good governance in your administration. Para naman pumasok yung foreign investments at yung mga taga-Pilipinas na may kapital ay mag-negosyo na uli dito. Kasi balita ko dyan, ma'am, kahit daw yung may mga pera, doon na sa labas. Paggawa ng mga factory nila, di ba? Tapos sabi nga daw, Miss Cora, yung pera natin mawawala na ng value. Actually, Ano na bang pera mga natin 74 centavos na lang ang worth ng piso ngayon. Oh my gosh. So, 74 kung tataas pa ang inflation, bababa pa ang bababa yan. Diba? Ano ba yan? So, ibig sabihin yan, pag yung perang pinambibili mo, mas konti ang mabibili niyan. Yeah. Grabe. Feel na nga ng mga mayayaman Yung mahihirap pa kaya.
Feel na mayayaman yung grocery cart nila gumagaan for the same amount. Ako, nakita ko yun, Mama Bing. Like, ano ba yung binili ko? Panglaba lang, konting fruits. Tapos, ang binayaran ko, 16,000. Yung mabilisang grocery na may kulang lang. So, eto na yun. Yun. Yan, kaya mo pa yan. Oo. And you imagine kung ang Exactly. pera ng tao ay 1,000 lang. Bibili siya ng bigas, sardinas, diaper, gatas. Actually, nung tumaas yung gasolina, yung diesel, from 1,000 na net income ng mga jeepney drivers, naging 500 per day. Grabe. Totoo So, yun. sa At 500, kailangan pang mamatay bago makakuha ng ayuda. Sa o, sikip-sikip diba, ng linya namatay nila. nga yung isang mama So, dahil... Miss Cora, sa madaling pagkaintindi is kung meron kang 1,000, parang 700 peso na yung halaga nun ganun, ngayon. oo. So, bawas na ng 300 yung 1,000 mo. Oo. So, grabe to. Sa 300 lang, ano na yan, di ba? Ilang kilong bigas na yan. Ano na, 6? Kung 50 pesos, di ba? Kaya nga talagang ang nagsasuffer nung corruption nitong government na to. Hindi naman yung mga Hindi. kawatan eh. Hindi. Yung Hindi mga talaga. masang Pilipino talaga. Yung mga taxpayers pa mismo. Yeah. So kumbaga, binabayaran natin yung sarili natin para maghirap tayo.